Last week, ano ba yung topic ni Pastor Alex? Ang topic niya, ano ba mapapala ako, yun ba? Ano man ang ginagawa ko, mapapala ako dyan. Di ba? So ngayon po, ang ating pong pag-aaralan, teaching po ito, is how to study the Bible. How to study the Bible. Ang ating pong pamagat ay the power and authority of God's Word. Sabihin niyo nga po, power! Power! The power and authority of God's Word. Nasa 2 Timothy chapter 3, verses 14 to 17. Basahin po natin na sabay-sabay. Sabi po rito, but as for you, continue in what you have learned. Diba? What you have learned and have become convinced of because you know those from whom you learned. Verse 15, and how from infancy you have known the Holy Scriptures are able to make you wise for salvation through in Christ Jesus. Sabi sa verse 16, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Amen? Amen. Alam niyo po, sino dito ang mahilig magbasa? Wala? Walang mahilig magbasa sa inyo? Ano ba? Basahin mo ba? Pocket books, fantasy book, love story, yung mga young people natin mahilig sa love story. 'Di ba? Doon sa pagbabasa natin na yon, ng aklat na yon, ilang beses nating binabasa yon, pero doon sa huli, pag natapos na tayo, marirealize natin, wala pala akong naintindihan dito. Parang wala akong naintindihan sa binasa ko. Naranasan nyo ba yon? Parang wala akong naintindihan sa binasa ko. Ang tagal kong binasa. Ano kaya ang dahilan? Ganon din tayo sa pagbabasa ng ating Bible. Sa pagbabasa ng ating Bible, di ba? Pag nagbabasa tayo ng Bible, kung ano lang yung gusto mo, pagbukas mong ganon, excited ka. Bakit excited ka? Dahil yun yung time na nararanasan mo. Yung oras na nararanasan mo, nabasa mo dun sa at talagang binasa mo. Pag hindi na, pag nawala na sa mo, hindi mo na na-feel yung ng Panginoon, lipat ka na naman sa jump ka ng jump, skip ka ng skip. Ganon ang nangyayari sa atin. Agree ba kayo dyan? Ganon, di ba? Minsan pag gusto mo, dito ako sa Leviticus. Leviticus, puro mga yan, mga high priest na paghahandog yan. Ay, ayoko niyan kasi pangit yan, hindi maganda. So, ganon ang nangyayari sa atin. Pero ngayon, sabi nga ni Paul, di ba? Si Timothy, itong 2 Timothy, ito yung sulat ni Timothy, ni Paul kay Timothy dahil malapit na siyang patayin. Siya ay nasa bilangguan noon, nagsulat siya para kay Timothy dahil si Timothy ay anak niya sa pananampalataya. Si Timothy ay pastor ng church ng Ephesus. Ano ba yung Ephesus? Bakit sinulatan ni Paul si Timothy? Bakit kaya? Tapos nilagay pa rito, all scriptures is God-breathed. Diba? And is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Bakit kaya? Alam niyo po kasi, si Timothy ay pastor siya ng isang church. Bata pa siya, pastor na siya ng isang church sa Ephesus. So ano ba yung lugar? Ano ba yung Ephesus? Lugar 'yon.
At doon sa lugar na yon, pastor siya doon sa, may church doon na siya ay nagpapastor. Ang Ephesus ay isang lugar na mayayaman. Ephesus, mayayaman sila at worldly city. Worldly city sila, known for its practice of sorcery. Nagpa-practice sila ng sorcery, di ba? Nagpa-practice sila at saka nag-worship sila dun sa goddess nila na si Artemis, goddess ng Ephesus. Marami doon na mga pagan religion. Pagan religion, maraming materialism, at marami ding, dumarating din na nagkaroon din ng false teaching in the city. Parang ina-advance nila yung lumalabas na ngayon yung mga maling doktrina, maling katuruan. Lumalabas na ngayon. Yun ang nakita ni Paul. Tulad natin, things aren't different. Hindi iba yung mga bagay na nangyayari noon sa ngayon. Makikita natin ngayon, ang tao ay nagiging, tingnan natin. Ayan. Sabi dito sa 2 Timothy 3:2-5. Ano sabi doon? People will love only themselves and money. They will be proud and boast about themselves, di ba? Mapagmahal, minahal na nila, wala na silang Diyos, minahal na nila pera. Nagiging mayabang na ang tao ngayon. They will abuse others with insults, di ba? Marami ngayon nangyayari, iniinsulto, pine-persecute yung mga Kristiyano. They will not obey their parents. They will be ungrateful and against all that is pleasing to God. Ano pang sabi doon? They will have no love for others. Di ba nangyayari na ngayon yan? Parang wala tayong hindi tayo mapagmahal ngayon. Parang hindi natin mahal yung ating mga kapatiran. Pag nakita natin medyo nagkakamali, parang wala ka ng ganang payuhan siya. Kasi nga, nawala na yung love sa atin. Sabi nga nun, they will talk about others to hurt them and will have no self-control. Diba? Minsan, sinisiraan natin yung ibang tao, sinisiraan natin, parang wala na tayong self-control ratatat, para tayong machine gun sige, kahit masaktan ka, okay lang sa akin. Basta nasabi ko, yung gusto kong sabihin, kesa naman ikimkim ko, ako rin ang magsasuffer. So, selfish, diba? They will be cruel and hate what is good. Sabi diyan. Pagdating sa 4, people will turn against their friends. Tama, di ba? Yung mga tao talagang kaibigan mo na matagal, pero pagdating ng huli, iniiwan mo pa rin sila. Ganun ang nangyayari ngayon. Yung nangyayari noon, nangyayari din ngayon. They will do foolish things without thinking and will be so proud of themselves. Di ba? Gumagawa sila ng para magyabang ka. Yung mga masasama ginagawa nila, akala nila yung ginagawa nila tama dahil nagyayabang sila. Tapos, instead of loving God, they will love pleasure, di ba? Pleasure. And verse 5, they will pretend to honor God, but they will refuse the power that help us truly honor and please Him, di ba? Parang nagpre-pretend tayo, Kristiyano ko Talagang love na love ko si Lord. Alam mo ba, talagang ginawa sa akin ni Lord, talagang hindi ko hindi ko matarok talaga Talagang ganito. Pero pagdating sa naninira ka naman, di ba? So, yun ang mahirap doon. So, ito, nakita ito ni Paul. Kaya, si Paul, kahit na nasa bilangguan siya, naalala niya si Timothy. Kasi love niya si Timothy Parang disciple niya si Timothy. So, ang disciple mo dapat, mahalin mo. Dahil si Paul ang mentor, so disciple niya si Timothy, love na love niya si Timothy dahil yung attitude o yung behavior ni Paul na-adapt ni Timothy. Kaya si Timothy ang pinaka-faithful sa lahat ng kanyang disciple. Kaya gano'n na lang ang concern ni Paul kay Timothy. So, tingnan natin kung ano yung sinasabi dito sa payo ni Paul. Sabi dito, Paul says the Bible is profitable for us in teaching us. Ano ibig sabihin nun? Ang pagtuturo ay isang vital element, mahalagang elemento ito sa paglago ng isang Kristiyano. Tama ba? Diba? Ang pagtuturo, kaya nga meron tayong meron tayong mga D-group.
May mga D-group tayo, may mga D-group leaders tayo, may mga mentor tayo. Para ano? Para tayo lumago. Yun ang sinasabi ni Paul. Profitable for us in teaching us. Teaching is instructing believers in God's ways. Di ba? Kumbaga parang tinuturuan tayo ni Paul ng Diyos para kung ano man ang gusto ng Panginoon, yung dadaanan mo ay doon talaga ay pinadadaan sa'yo ng Panginoon. Kung ano yung sinabi ng Diyos sa'yo, dapat kang mag-obey. Bakit ganoon? Kasi nakita ni Paul na dun sa last days na to last days. Dahil papatayin na siya Pero na-predict niya yung mangyayari sa last days. Kaya itong ginawa niya, sinabi niya kay Timothy, magpakatibay ka, magpakatatag ka, kasi darating ang panahon, yan ang mangyayari sa mundo. Si Timothy ay talagang talagang meron din siyang fear. May fear din siya, kaya ang ginawa ni Paul, in-encourage siya. Kasi nga, takot si Timothy. Dahil bata pa siya Pero ang sabi, di ba, 1 Timothy 1:7, di ba, for God has not given us a spirit of fear, di ba, but love, power, and sound mind. Yun ang binigay sa atin. So, ang pagtuturo ay mahalaga. Mahalaga ba ang pagtuturo ng salita ng Diyos? Mahalaga talaga. So, ang sabi ni Paul sa pangalawa, Paul says, the Bible is profitable for reproof. Ano yung reproof? Pagsaway, di ba? Sabing ganon, yung reproof, pagsaway yon. Okay? Tingnan natin. Reproof is when God's word rebukes us. Pag sinaway tayo, pag gumawa tayo ng kasalanan, sinasaway tayo, di ba? Ang magulang mo. Kapag ka nakita ng magulang mo na hindi ka sumusunod sa kanya, anong ginagawa niya? Sinasaway ka, di ba? Sabi niya, uy, wag ka maki dyan sa taong yan. Wag ka makipagbarkada kasi dadaling ka niyan sa masama. Hindi ka niyan dadalhin sa mabuti. Kaya wag kang sumama sa kanila. Yun ang Yun yung ginagawa ng ating mga magulang. So, ganun din si Lord. Sabing ganun, ang reproof daw, ang pagsaway, is when our wrong is pointed out. Pagka, halimbawa, ikaw, nagsisinungaling ka, uy, huwag ka magsinungaling. Masama yan. Yun ang reproof. Yun yung pagsaway. Uy, huwag ka naman magdaldal. Huwag mo siraan si ganito. Yun ang pagsaway. Yun ang pagsaway. Sinasaway lang tayo ng Panginoon. Kaya nakakatuwa rin si Lord kasi talagang, kumbaga, pag ikaw ay naging Kristiyano, talagang nagdudwell na sa iyo ang Holy Spirit. So, ang Holy Spirit ang siyang nagtuturo kung ano ang gagawin natin. Ang Holy Spirit ang siyang nagsasaway sa atin kung ano ang dapat na matuwid na gawin natin. Yun ang sinasabi doon, reproof. Kaya nga si Paul, kaya niya sinabihan si Timothy para hindi siya maligaw kasi maraming ang lumalabas na false teaching. Maraming lumalabas na mga false teachers ngayon. Yung ngayon, meron na rin. Nangyayari noon, meron na ngayon. Marami. Alam natin yan. Kaya ang ibig ni Paul ay tumatag si Timothy. Maging strong siya. Hindi siya maligaw ng maling katuruan. Yun yung sinasabi doon. Number 3, Paul says the Bible is profitable for correction. Oo. Having ganon, reproof, pagsaway, is when our wrong is pointed out. But correction builds upon reproof and restores or reforms us. Ang correction, parang kinokorek ka lang para maituwid. Para maituwid yung mo, uy, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Di ba sinabi sa Bible, ganito, ganon? Di ba sinabi ng Lord na mahalin mo ang kaaway mo? Di ba? Sinabing ganon. So, yun yung correction. Kinokorek lang tayo ng salita ng Diyos. Kaya napaka-powerful talaga ng salita ng Diyos. Kung wala sa atin ang salita ng Diyos, hindi tayo nagbabasa ng Bible, paano ka makokorek? E di ang magkokorek sa'yo, yung hindi siya talagang nagbabasa ng Bible. Kung paano i-correct halimbawa, huy, yung asawa mo, merong kasamang babae. Tapos sasabihin niya, mayaan mo siya.
Kung ginawa niya yun, gagawin ko rin yun, di ba? Ganon ang ano. Pero pag kinorek ka talaga ng Panginoon, hindi ka makakahindik. Katulad ng isang meron ako narinig na merong isang kabataan na nanghingi ng tulong dun sa isa siyang pastor sa DZAS. Si Pastor Clem Guillermo yata yun. Sabi ganun sa kanya, Pastor, pwede bang humingi ng payo? Sabi ni Pastor, okay, anong payo ang gagawin ko? Kasi Pastor, yung boyfriend ko, lagi kami nag-aaway. Sabi niya, lagi kaming ang daldal at saka seloso, ganito, ganon. Ganun ba? Teka muna, unang tanong, ano ba di ba Christian ka? Opo, Pastor. Yung boyfriend mo ba Christian? Hindi po. Wag mo na akong tanungin. Sabi niya, wag mo na akong tanungin, hindi pala pastor, hindi pala Christian yung ano mo Hindi pala Christian yung boyfriend mo Bakit humingi ka sa akin ng tulong? Hindi mo ba alam ang salita ng Diyos, di ba? Ano sinasabi doon? Huwag kang makikipamatok sa hindi Kristiyano. Kung ano yung lahi mo, dapat yun din ang maging ang makasama mo forever, di ba? Kumbaga, parang sinasabi ng Panginoon, kinokorek ka, mali ang ginagawa mo. Yun yung sinasabi din ni Paul kay Timothy. Ano pa? Number 4. Yan. Paul says, the Bible is profitable for training for training in righteousness. Sabing ganon, the word training had the original meaning of bringing up, di ba? Pag sinabing righteousness, paano ka magiging righteous kung maliit na bata ka pa, hindi ka tinuturuan ng magulang mo? Di ba? Ano sabi sa train up a child, di ba? In the way he should go. Kapag ka lumaki na siya, he will not depart from it. Pag maliit pa ang bata, turuan mo na. Hindi mo pwedeng hayaan na nagmamaktol na siya dyan, nagwawala na siya dyan, hinahampas niya na yun, binapato niya na kung ano-ano, pinababayaan mo lang. Kaya paglaki niya, anong mangyayari? Nagiging sumasama, di ba? Sumasama talaga. Pero ang totoo talaga, bata pa lang dapat, tinitrain na. Kaya nga sabi ng ganon, the word training had the original meaning of bringing up and training a child. Di ba? Kasi ikaw, halimbawa, malaki ka na, tsaka ka lang tuturuan ng mother mo, ng parents mo, ano mangyayari? Matututo ka ba? Ang laki mo na? Wala na kumbaga, na yan tumigas na yung, tumigas na talaga yung, niya Hindi na, tumigas na talaga yung ulo niya, hindi na siya, Tapos sabi dito, here it refers to the ideas, yung palagay, yung mga instructions, that builds us up to maturity. Hanggang sa, habang tinuturuan natin ang ating mga anak, maliit pa lang, tinuturuan na natin, hanggang sa mag-mature na sila, lumaki na sila, nagiging mabuting bata sila. Amen ba? So, sino dito ang mga magulang? Sino dito yung mga kabataan pa lang, magulang na? So, ito yung pagkakataon nyo na kailangan idisiplina ninyo ang inyong mga anak. Pero, kung kayo mismo hindi na-disiplina, paano madidisiplina yung anak mo? So, ang tawag dito, ang sagot doon is magbasa ka ng Bible. Kasi ang Bible, ang Biblia ay buhay. Ano yan living book. Kumbaga, buhay yan sa'yo. Habang nagbabasa ka ng Biblia, nabubuhay yan sa'yo. Kumbaga, nanganganak yan Nanganganak yan spiritually. Spiritually nanganganak siya. Habang nagbabasa ka ng Bible, na-adapt mo yung word ng Lord, yung word of God, natatanim sa isip mo, tumutuloy sa puso mo, nagre-rema siya, lumalaki siya, lumalawak ang faith mo, doon ka nagkakaroon ka ng knowledge, ng wisdom, discernment, gumagana ang gift mo. Bakit? Kasi basa ka ng Bible. Sino dito ang marami ng alam sa Bible? Wala pa? Kung marami tayong alam sa Bible, hindi naman natin pinapractice. Hindi natin sinasapamuhay ang salita ng Diyos, useless. Ano ang mapapala ko? Sabi nga ni Pastor Alex. Ano ang mapapala ko? Basa nga ako ng basa ng Bible, hindi ko naman ginagawa. Kung ano yung gusto ng Panginoon, useless talaga, di ba?
Walang kwenta. Sabi mo, walang kwenta. Kaya ang salita ng Diyos, sabing ganon, here it refers to the ideas and instructions that builds us up to maturity until the Lord takes us to be with Him. Hanggang sa makasama natin si Lord, doon tayo naging, di ba sila Moses, si Enoch, si Elijah, di ba hindi namatay yan? Kinot up lang yan ng Panginoon. Kaya sabi nga, His words is to continue training us in righteousness. Only when we read it, doon lang tayo magta-transform. Kasi ang salita ng Diyos ay nagbibuild siya ng spiritual transformation. Sabihin natin, spiritual transformation. Spiritual transformation. Kaya po, mahalaga ang pagbabasa ng Biblia. Amen ba? Amen. Okay, tingnan natin yung susunod Wala pa tayo sa 3 points. Mamaya yan 3 points. Balik tayo dun sa ano. Saan na to? Yan. Wala na. Sabi dito, the Word of God is our map. Alam niyo yung map? Yung map, di ba pagka meron kang pupuntahan, di ba tumitingin sa map, parang Waze, di ba? Yung map. Pagka naliligaw ka, ano ang ginagawa mo? Di ba pagka naliligaw ka? Ay, teka muna, titingnan ko dun sa map na saan ba itong Boracay? Di ba? Sabi gano'n. Ang ano natin, the Word of God is our map for life. And this map guides us to truth and freedom. Parang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay parang mapa na hahanapin mo kung ano talaga yung truth, kung ano talaga yung katotohanan para makalaya ka. Di ba? Ano sinasabi sa John 8:32? Di ba? The truth has set us free, di ba? Tayo ay pinalaya na ng salita ng Diyos, ng katotohanan. God's Word teaches us to align our behavior, di ba? To match our new identity in Christ, di ba? Yung behavior natin, minamatch ng Panginoon sa kanyang anak, sa kanyang salita, di ba? Minamatch niya kay Christ. Yung ugali, kung ano yung ugali ni Christ, minamatch tayo dun sa ugali niya. Dahil bakit? Dahil nagbabasa tayo ng Bible eh. Alam natin, minsan kasi ang Bible, ganito ang ginagawa eh. No mistake to. Kumbaga, ang ginagawa natin, yung Bible, ilalagay natin sa ilalim ng una natin. Di ba? Tapos, makakatulog na tayo. Kumbaga, parang nagtitiwala ka dahil nilagay mo yung Bible sa ilalim ng unan. Hindi ganoon, hindi yung lucky charm na tinatawag, yung parang sa Chinese na pag may tindahan, kita mo yun sa Chinese, di ba? Huwag ka magagalit, ha? Ini-explain ko na. Di ba ang Chinese, di ba makikita niyo sa Binondo, kahit saan, makita mo sa tindahan, merong ganon, yung gawa ganon. Ano yan? Kumakaway-kaway. Oo. Alam mo, maraming naniniwala sa ganyan eh. Marami naniniwala, parang pusa na gano'n, gumaganon. Pero ang totoo, hindi totoo yun. Hindi ka pagpapalain ng Diyos kung wala si Kristo sa puso mo. Kung hindi nagdodwell ang Holy Spirit sa puso mo, hindi mangyayari yung pagpalain ka. Dahil ang magpapaalalang sa'yo ay ang Diyos. Dahil ang Diyos ang ating Creator. Amen ba? Talagang wala tayong magagawa. Pero, magtataka ka, bakit ang mga Chinese, yumayaman sila, di ba? Bakit kaya? Kasi, masipag. Masipag kasi ang mga inchik eh. Masipag. Ngayon, ganito alam niyo yung mga alam niyo yung mga monghe? Yung mga monghe, mga monks. Yung mga monks kasi, pagka nagbasa sila ng Bible, ganito. Kukuha sila ng isang scripture, babasahin nila ng dahan-dahan. Halimbawa,
Psalm 23. Ang ganon. Ano yung Psalm 23? The Lord is my shepherd. I shall not want. Diba? The Lord is my shepherd. I shall not want. Paulit-ulit yon ginagawa nila. Paulit-ulit nilang ginagawa yon. Tapos, magpo-post sila. Post na ganon. Hindi sinabi na nila yon, di ba? Sinabi nila, the Lord is my shepherd. Ngayon, ang gagawin ng mga monks, magre-reflect sa kanila yon, re-reflect nila. Kumbaga, iisipin nila, may image na, ginagawa ko yun pagka gawin nyo yun, subukan nyo gawin. Halimbawa, the Lord is my shepherd. I-visualize mo, si Lord nandyan, nag-aalaga siya ng, mga tupa, shepherd. Diba? So, sino ba si Lord? Sino si Lord sa buhay mo? Pag sinabing, the Lord is my shepherd, I shall not want, ibig sabihin, hindi ka magkukulang diba? So, ano mangyayari? Yung response mo sa sinabi ng Panginoon sa'yo, doon mangyayari yung magpapasalamat ka sa Panginoon. Yun yung sinasabing oratio, na tawag, parang, ewan ko, Latin na ata ito. Oratio, yun yung respond mo. Respond mo. Bakit ka nag-respond? Kasi sa pagbabasa mo ng Bible, nagkaroon ka ng inner impression, inner witness. Nagkaroon ka, parang iba yung pakiramdam mo. Pagka nabasa mo to, yun nga, nag-post na sila, parang huminto na sila. Yun sinasabing, i-reflect na nila, tapos magre-respond na sila. Ganon ang ginagawa ng mga monks, ng mga monghe. 'Di ba? Pagkatapos nag-respond na siya, so ang gagawin nila ngayon, magre-rest na sila, magpapahinga. Alam nyo, minsan nangyari sa akin yan Hindi lang minsan, itong present lang. Hindi ako makatulog. Pero ang diwa ko, nagme-memorize ako ng verse. Alam niyo kung anong oras yun? 1 o'clock ng madaling araw. Hindi ako makatulog. Pero minememorize ko yung John 3:16, Jeremiah 29:11, Romans 12:2, mga ganun. Talaga nagsasalita yung boses ko. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos. Kasi bakit? Kasi dito nga tayo manganganak Pagka nanganak ka, ibig sabihin, nagbubuntis Magbubuntis ka muna sa spiritual. Hindi ko sinabi magbubuntis ka sa physical, sa natural na pagbubuntis. Spiritual, bubuntisin mo yon. Pag lumapas na yon, dun mo makikita, halimbawa nagbabasa ka, meron palang message si ganito, message si Lord kay ganito, ganon. Sasabihin mo ngayon, yun yung prophecy. Prophecy yun. So yun, gawin nyo, subukan yung gawin, na pag nagbasa ka ng Bible, i-visualize mo na ganon. Visualize mo na naglalakad si Lord, yakap-yakap ka, akay-akay ka, pumunta ka sa tabi ng batis, 'di ba? Tapos nagpahinga kayong dalawa, ganon. Doon magkakaroon ka talaga ng response. Talagang mararamdaman mo yung pagmamahal ng Panginoon sa'yo. Iiyak ka kung minsan, hindi mo alam kung bakit ka umiiyak. Pero ito yung iyak ng Holy Spirit na nasa kaloob-looban mo, na umiiyak ka, na hindi mo alam yung iniiyak mo. Pero ito yung sinasabing nagbubuntis ka sa spiritual na buhay mo, sa spiritual life mo. Gawin nyo yan. Kasi magiging powerful kayo. Magiging effective minister kayo. Kayo yung talagang makikita na, kumbaga sinasabi nga nung si Bishop, di ba? Pag sinabi mo yung totoo, yung truth talaga ng salita ng Diyos, dito lalabas yung anointing mo. Alam mo, kahit na nagkamali ang tao, pag sinabi mo talaga na mali ang ginawa mo, magalit ka na sa akin kung magagalit ka, basta sinabi ko sa iyo kung ano yung pinasasabi ng Diyos. Yun. Kaya kailangan natin magbasa ng Bible. Amen ba? So, ito na ngayon. Punta na tayo ngayon sa 3 points. 3 points na tayo. 3 points. Ang unang point is we must have a personal intimacy with God. Personal intimacy. Pag sinabing personal, hindi yan personal mo, ikaw mismo sa sarili mo, meron kang intimacy sa word. Paano ka makakapag-salita, makakapag-share, makakapagpahayag sa tao kung wala kang intimacy kay Lord?
Kailangan may intimacy tayo sa Panginoon. Sabi nga sa Psalm 63 verse 6, I remember you, ito yung nangyari sa akin. I remember you while lying on my bed. I think about you in the middle of the night. Ito yung nangyari sa akin. Nagulat ako kasi hindi ko alam tong 63 verse 6 eh. Nagulat na lang ako, bakit gano'n? Bakit, ito pa rin nangyayari sa akin. Kumbaga, parang meditation ang tawag doon. Meditation. Parang minemeditate mo. Diba sabi nga eh. Ano sabi sa Joshua 1:9? Meditate my word day and night. Diba? So, pagka nag-memorize ka ng verse, hindi lang isang beses, hindi lang isang araw, kundi day and night, araw-araw, umaga, gabi. Bakit? Bakit sinabi ng Panginoon na umaga, gabi? Kasi nalilimutan natin. Nakakalimutan natin. Ay, ano bang version? Saan book ba yun? Mga ganon. Diba? Kaya ganito dapat. We must have a personal intimacy with God. Number two, ask the Holy Spirit to give you understanding in reading the Bible. So, pag nagbabasa ka, siyempre, sa umpisa pa lang ng ano mo, hingi ka na lang, mag-ask ka na sa Holy Spirit. Holy Spirit, anong, tulungan mo ako. Tulungan mo ako na maintindihan ko kung ano ang sinasabi mo. Totoo yan. Nangyayari ba sa inyo yan? Ganon ang gawin nyo. Holy Spirit, huwag nyo kalilimutan. Kasi ang Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng kaliwanagan kung ano ang nais ng Panginoon na sabihin sa'yo. Ang Holy Spirit ang nangungusap sa'yo kung ano ang nais mong gawin. Nais gawin sa'yo ng Diyos. Yun. Sabing ganon, but the advocate, the Holy Spirit whom the Father will send in my name will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Etong reminder na ito yung mga promises ni Lord. May mga promises ba sa inyo si Lord? Ito yung promises ni Lord na. Kapag ka nakakalimutan mo yan, sa tagal na, 5 years, 10 years, 20 years, nakalimutan mo na, i-remind ng Lord sa iyo yan. Uy, di ba sabi mo, Lord, magiging milyonarya ako? Di ba sabi mo, Lord, magiging manager ako? Yun, paaalala sa'yo ng Panginoon yun. Kaya kailangan talaga is magbasa. Itong advocate, ito yung parang defender. Defender natin si Lord, ang Holy Spirit. Okay? Number 3, we must read humbly and in a constant attitude of repentance. Psalm 51:10-17. Sabi ron, God create a pure heart in me. Give me a new desire to be faithful. Sino nagsalita nito? Si David. Si David, nung time na si David ay nagkakasala, di ba? Nirebuke siya ni Nathan. Nirebuke siya ni Nathan. So, sabi nga, dito na-realize si David na nagkasala siya. Kaya niya sinabi na, God, create a pure heart in me. Give me a new desire to be faithful. Okay? Number 4. Ay, wala na palang 4. Sabi rito, ano yan? Ito na yung ano. Ito yung 17. The sacrifice that God wants is a humble spirit. Pagka wala kang humble spirit, hindi ka magfo-forgive. Walang forgiveness kung wala kang humble spirit. Hindi mo ma-pride ang tao. Wala siyang humble spirit. Sabi nga nun, you will not reject a person who comes to you with a broken heart. Hindi mo siya i-reject. Ganon si Lord. Hindi mo siya i-reject. Kahit na nagkasala sa sayo, mag-forgive ka. Kasi si Lord, talagang siya yung nagpo-forgive. Nung sinabi ni Peter na ilang beses ba siyang magpo-forgive? Anong sabi? 7 times 7. 70 times 7. 490. Patay na tayo nun. Wala na. 70 times 7. So, wala na. Ayan. Sabi ni John Piper recently said, I have never met a mature, fruitful, strong, spiritually discerning Christian who is not full of Scripture, devoted to regular meditation on Scripture, and given to strong it in the heart through the Bible memorization. So, dito, wala pa siyang nakitang tao, na-meet na tao na hindi full ng Scripture. Kaya yung taong nami-meet niya lagi is mature, fruitful, strong, spiritually at discerning Christian. Amen ba?
So dito tayo nagwawakas. So kailangan natin talaga ang salita ng Diyos. Kung wala tayong salita ng Diyos, useless ang ating buhay. Dahil ano ba ang ibig sabihin ng Bible? Ano spelling ng Bible? B-I-B-L-E. Ang B, ano yung B? Basic instruction before leaving earth. So, kailangan natin ng salita ng Diyos. Amen ba? Application. Ngayon, ang application natin ngayon, simula ngayon, magiging seryoso na ako sa pagbabasa ng Biblia. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon.